Hello mga mamis, for today's video, ang gagawin kong cake ay para sa graduation cake. Bali, ang size na itong cake ay 6x4. Pero umabot ito siya ng mga 6x5 or kulang-kulang 6x6 yata kasi nga medyo mataas yung nagawa ko dito. And yung design nga pala nito is rosette siya na gradient siya ng kulay red at saka white. So, yung crumb coat yan na ganyan, nilagyan ko muna siya ng red sa bottom tapos white sa taas. Para kahit paano, kapag nilagay na yung rosette, hindi pa din mahalata yung naked na part sa loob. So, ayan na nga. Yung paggawa ko dyan sa icing na vibrant na red, yung labas lang na portion na nilagay ko sa piping bag, yung bright na red. Tapos yung sa loob, light red lang para hindi magastos sa food color. At saka hindi siya maging ganun na mapait. Tapos, ayan na nga yung next na kulay na medyo mas light lang siya ng kunti na doon sa red. Tapos, yan, pangatlo parang pink na siya. And then, yung pangapat na kulay niyan is sa kulay white na. Sa ganito mga rosette na cake, sobrang gastos niya talaga sa icing. Ang ginagamit ko kasi na whipping cream ay ACC or Whip It. Basta, whichever lang sa ganon. Kapag ganyan na sa gilid, nagbabawas ako talaga na liquid para kahit paano medyo mas stable, mas safe siya kapag binahe. Yung sa top na portion, then okay lang na medyo mas may tubig or follow ako kung ano yung instruction sa water. Basta, pag ganyan sa gilid na na mga rosette, nagbabawas talaga ako ng liquid. Ay yan na nga, yung fondant na cup, toga, at saka yung diploma. Ginawa ko yan siya ahead of time para medyo mas maging matigas siya. And ayan na nga, nagsuot-suot pa ako ng gloves kasi nga sabi ko, ayaw ko na magbakat yung fingerprint ko dyan sa print na yan. Tapos hahawakan ko yung fondant. Kaya lang minsan, hassle lang naka-gloves talaga ng ganyan. Lalo pag hindi fit sa kamay mo kagaya niya. Napansin nyo, namansyahan ng red yung aking ribbon na ganyan. So, ang gagawin niyo pag namansya ng ganyan is huwag nyo pupunasan ng kung anik-anik na basa. Mas lalo magkakalat yung kulay. Precision knife lang yung gamitin nyo. Dahan-dahan yung tungkabin. Tapos, ayan na nga yung aking mano-manong dedication na congratulations Angelica na ginawa. So, medyo matagal ko siyang kinat out kasi nga syempre dahan-dahan kaya pansinin nyo medyo manipis yung font niya. So, ito na yung kanyang pinaka-final outcome. Tapos, ako na din lang pala yung nag-layout ng tao na yan. Nilagyan ko siya ng sas. Tapos, sapatos, tinanggal ko yung medyas. Kinuha ko din na sa Pinterest. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyo. Paalam. Ciao!